Po natin ang huling lokasyon ng bagyong Kiapo. Yung sentro po nito ay huling namatan as of 4 a.m. sa 345 kilometers silangan ng Aparis sa Cagayan. So lumakas nga po ito at isang tropical storm at ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour, yung pinakamalakas na hangin malapit sa gitna, at ang pagbugso ay nasa 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito si tropical storm Kiapo pa west, northwestward or pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Makita nyo po no, yung lawak po ng kaulapan na dala ng bagyo ay nakakaapekto lalong-lalo na sa may northern Luzon. Habang patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya mapapansin nyo po halos ang malaking bahagi ng ating bansa ay naapektuhan po ng mga kaulapan mula sa bagyo at sa habagat. Kaya po ngayong araw, inaasahan natin na malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pag-inat, pagkulog. Lalong-lalo na po dito sa may northern Luzon kung saan dadaan nga ang bagyong Kiapo. Ito po yung ating latest track ng bagyo. Makikita po natin dito, isa na pong tropical storm ang bagyo at posible pong mamayang hapon, pinakamalapit ang sentro ng bagyo sa may bahagi ng Babuyan Island. So ito po nakikita niyo itong lumalaki po na ito. Ito po yung tinatawag natin na cone of confidence or cone of probability. Sa loob po niyan maaring dumaan yung sentro ng bagyo. Kaya po may posibilidad pa rin na maglandfall in any of the islands po ng Babuyan Islands or pwede po malapit lang sa mga isla, close approach lang po sa mga isla ng Babuyan. So ngayong araw po pinakamararanasan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa may northern Luzon, particular na sa Batanes, Babuyan Islands at mga bahagi ng Apayao, Ilocos Norte at Cagayan, ang epekto ng bagyo. Ito naman pong pabilog na ito po yung lawak ng bagyo. Ito po yung direktang makakaapekto po yung bagyo sa itong pong nasa loob nitong pabilog po na ito. Samantala, makikita po natin, posible pang lumakas ang bagyo up to severe tropical storm. So ito pong simbolo na to ay severe tropical storm. So bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw, ay maaari po itong maging severe tropical storm. Ibig sabihin, pwede pa pong tumaas hanggang signal number 3, yung maaring itaas po natin na tropical cyclone wind signal. At paglabas po ng PAR, ay posible pong maging typhoon category yung bagyo. Ibig sabihin, hanggang signal number 4 po yun, yung kanyang lakas, bago tuluyang maglandfall sa may bahagi po sa may southern part ng mainland China. So ito po yung inaasahan nating magiging track ng bagyo. At kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kiapo, ay palalakasin pa rin ito yung habagat. Kaya po posible hanggang ngayong weekend, kahit nasa labas na po yung bagyo by tomorrow, ay magiging maulap pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po yung western section ng northern and central Luzon. Sa ngayon po, dahil nga sa bagyong Kiapo na ngayon po ay tropical storm category na, ay may nakataas na po na tropical cyclone wind signal number 2, malakas na hangin po ito na maaaring dala ng bagyo ang mararanasan sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan kasama ito pong Babuyan Islands at yung hilagang bahagi ng Ilocos Norte. So makikita nyo po itong mga nakadilaw po na to, ito yung tropical cyclone wind signal number 2. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang din ng Isabela, Nueva Vizcaya, gayon din po yung Quirino, Abra, gayon din po yung Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama po yung nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, gayon din po yung Ilocos Sur, La Union, at gayon din yung northern and central portions ng Aurora. So mapapansin po natin mga kababayan, halos yung malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley Region ay may nakataas po na tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1. Muli po, pinakamararanasan natin yung bagyo ngayong araw at by tomorrow po lalabas na yung bagyong Kiapo po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, kahit po yung mga lugar na wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal ay maaari pa rin po makaranas ng mga pagbugso ng hangin dahil po sa pinagsamang epekto ng bagyong Kiapo at gayon din po itong southwest monsoon o habagat. So